maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to tulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon. Naulian na ka, ma? Gahapon pa! Maayo ka, oy! Basta Neozep Z Plus Forte, karon na zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan. Kung sino ang nagtatanong. At kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ligaya, kumusta? Maradyaw na buntag na saba sa Ijotanan. Ako si Radyoman Gaydol. Futsu makig-iba na isaba din sa Tuesday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato, para kuman na adlaw, Martes napit sa 12 ng Mayo 2026. Driver sa motor na nakaangkon na sa mga bunog sa Pangos human madisgrasya. Bureau of Fire Protection may butyag sa kantidad sa damyo sa mga ekipo na nasunog sa Barangay Danao ng Jaton na milabay na simana. Sospechado sa implementasyon sa search warrant dito sa lungsod na season na kasuhan na. Uplan pitik bulag ng LTO mas taga paningusgan kuman. Isa kagatos ang mga tricycle o bao-bao drivers ang tagpaubos kuman sa training sa Filipino Brand of Service Excellence. Board Member Larong, gusto na pakisayran kay Board Member Ricabo kung unay kalambuan sa tingwa sa pagbalhin ng Siargao Airport. Samtang Board Member Katri, tagtudloan na tuki sa isa ka committee hearing may kalambigitan sa insidente sa pagpanunog ng ining mga heavy equipments adidon sa Barangay Danao. Samtang gikatakda na isab na ipadadyon ang kuman na adlaw o ipaigadyon diyon sa mga barangay asakop din sa ato ang syudad ang paghimo anan ini na People's Day program. Gaway pag rollback sa presyo akuman sa petrolyo. Samtang taghimo isab akuman ang nagkalain-lain na mga kalihukan sa PhilHealth. Isa na ini ang ila yakap at gamot na fun run. Samtang padadyon isab akuman ang taghimuan na ng pagpangandam ang Uplan Balika Eskwela. Amo dyan ato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw Martes na pizza 12 ng Mayo 2026. Straight to the point. Pag-isayran nato kuman ang pinaka-latest update sa lakat sa atong panahon na pinagi na ni Engineer Francis Simorlan ng Pag-asa, Surigao. DXRS Weather Report.
Maayong buntag mao kini ang pinakabagong update sa panahon diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island karong Mayo 12, 2026. Ang tropical depression Kaloy nahimo na lang kini sa usa ka low pressure area nga kaganihang alas 3 sa kadlawon. O gibanabana sa kini nga nasa gilayon nga 690 kilometros sa silangan bahin sa Katarman, Northern Samar o ana sa coordinates nga 12.7 degrees north, 131.0 degrees east. O ang localized thunderstorm ang makaapekto sa Surigao del Norte o Dinagat Island. O tungod niini, ang dakbayan og lalawigan sa Surigao del Norte o Dinagat Island makasinati og may pagkamapanganuron ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatapat nga pag-ulan o daglugdog. Posible ang kilat o pagbaha sa pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog nga masinati sa inyong barangay. Hapsay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa amihanang silangan ngadto na sa amihanang kasadpan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan nga adunay sukod sa wave height nga 0.6 ngadto na sa 2.1 meters. Taas ang tsansa nga mainiton ang dagan sa panahon. Giabisuhan ang mga katawhan sa pagpanganam batok sa mainit nga panahon, labi na sa may kautuhon hangtod sa kahaponon. Hinoon posible gihapon ang nahibulag og lumalabay nga dili magdugay nga mga pag-ulan ug dalugdog nga pwedeng makaapekto sa duha ug daghang pang barangay. Giabisuhan ang katawan nga mangandam sa posibleng pagkilat, pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog nga masinati sa inyong barangay. Mag-atang sa thunderstorm o rainfall advisories nga posibleng ipagawas gikan sa pag-asa. Ang sukod sa temperatura diri sa Dakbayan gikan sa 25.5 ngadto na sa 31.8 anta sentigrado. Ang adlaw mo subang karong buntag sa alas 5:18 ug mosalop karong hapon sa alas 5:51. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao kini si Francis Simola. Weather Report. Straight to the point. Alas 6:27 na oras sa to na sa ato sa Downey Rab Darak o Rock Darab bango-bango. Ato na sayran na mo kantidad sa 15.8 milyon ka pesos nahimong damyo sa nasunog o taga-sunog nga na mga heavy equipments na taga-ijahan sa isa ka construction company na diin taga-sunog na dato na milapay na simana diyon sa Barangay Danao. Ini ang update report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report. Mukabat sa 15.8 milyones ang kinatibuk ang kantidad sa danyo sa natigayong nga pagpanunog sa mga heavy equipment nga gisunog diha sa may area ng Barangay Danao diyan nga milapayng simana. Kini ang datos nga gipagawas ng Bureau of Fire Protection sa human nga miresponde ang mga fire trucks na natigay nga pagpanunog sa mga heavy equipment sa gihimong Farm to Market Road. Sa gilunsad nga follow-up investigation ng PNP, tagbutyag ni Police Lieutenant Colonel Atty. Mariano Lucban nga giduso na ang kaso dito sa korte ang kasong destructive arson batok na sa tuyo ka mga gikonsiderang person of interest nga responsable sa mao nga pagpanunog. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Atty. Mariano Lucban nga hinuon dili pa makonsiderang solve ang maong kaso apan ayha na kun bugawas ang warrant of arrest batok na sa mga suspect diin ipatuman kilayon ang pagsikob sa mga nakalapas nini nga maong pagpanunog sa mga heavy equipment. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN. Straight to the point. Og taga-Butchag isa ako man na bag-o ni Attorney Mariano Lucban ang happy na nakapulisan sa syudad na jaunay nakilayan na suspechado sa gipanunog na mga heavy equipments dilon sa Barangay Danao na taga-ijahan na Migo
construction na company. Ako nato kinumdumanan na gabi ng Abril 28 ang taga panunog sa waya ikilay ng mga suspitsado tuyo matud pa ka mga suspitsado an mi duol sa watchman o matud pa ang taga sunog dajon an mga heavy equipments na nagkantidad ng 15.8 milyon kapin kun kuyang taga butyag pa ni Attorney Mariano Lucban an subay sa taghimo ana investigasyon isab ana nakapulisan sa amo na insidente na butyag og nakitaan sa CCTV footage og sa pag-verify og pag-validate isab nan mga witnesses nakitaan ang tuyo ang ka mga tagduang misunog sa amo na mga heavy equipments na tag-ijahan nan amo na construction na company na naghimo nan dayan o proyekto road to o farm to market road gikan sa barangay Danau Pasingod unta sa barangay Amati sumaya pa nagpadadon an amo na konstruksyon o bisan na ako na gabi an jaoy sa taga himo an pag-standby ni ini sa pagbantay sa amo na mga heavy equipments pero nandiyato na Abril 28 an tuyo ka mga tagtuang suspitsado an mihimo sa ini na pagpanunog o taga angkon isab anan tag-ija sa amo na construction na company na dili matawag isab na extortion tungod kay wayay nakita nila na sa nanawayay naghatag sa ilan na nasuyat o mga paghangyo baka o pag hulga sa ila kumpanya o tagatuan isaba nila na dili nila ang mga trabahante na naghimo sa amo na pagtrabaho sa amo na farm to market road taga butyag kagahapon atol sa eksklusibo na pagiginabi sa hepe ng kapulisan sa syudad Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban na jaon na nakilayan na natuyo ka mga suspitsado o taga kasuhan na ini kagahapon sa tag-ija na amo na construction na company taga butyag pa na kasong destructive arson an kaso na taga sangat sa tag-ija na amo na construction na company asa tuyo ka mga taga-tuang suspitsado hinuon waya pa panganli anan kapulisan tungod kay paddajon pa nila isab an manhunt operation sa ini na mga suspitsado o gikatak da isab na human sa paggasang-at na kaso sa construction na company ngadto na sa korte ang taghimo og huyaton isab kun jaoy mahimong kalabuan ni ini og mo deklara ang korte na ay probable cause o dajon huyaton ana mahimong search o warrant of arrest adisir pa madakop ang tuyo ka mga waya pa panganli na mga suspitsado taga angkon isab nan hepe ng kapulisan sa syudad ana mga Surigao nun o taga Tinhira o may kanhi na isab ang mga kaso o sa pagpanunog ana amo na mga taga tuhuang suspitsado o kagahapon ang taghimo ana na napagasang at anan tag-ija sa amo na construction na company Migo ang company na paghimo na pagsangat sa kaso nga na sa korte sa tuyo ka mga suspitsado taga butyag isab ni Colonel Mariano Lucban na dili pa sa matawag na nasulbad pa o nasulbad na ana mo na kaso hinuon na tapos na ila makuti na investigasyon ni ini tungod kay nakilay ana an amo na mga suspect na mi himo sa pagpanunog sa amo na heavy equipments. Straight to the point. Alas 6:33 na oras sa toda sa ato ng Megasoft Hygienica Products Incorporated antighimo na Caesar sanitary napkin and number 1 feminine pad command dinhi sa Pilipinas. Isa ka gatos ka mga tricycle o bao drivers anam gipaubos sa training para sa tagatawag na Filipino Brand of Service Excellence. Ini agiga pagpaningusog kumanan ato ang kagamhanan sa pagpalambo pa sa serbisyo sa turismo labi na sa sektor sa transportasyon na unang sugat na ato ang mga bisita o mga turista. Ang aktibidad ang pinaagi na sa pagtambayayong kuman sa kadagkuan ng City Tourism Office at sa Department of Tourism Caraga. Ini ang mga pagpaningkamot para dinhi matudluan ang tanan nato ang mga tricycle drivers sa ila pagbaton na maradyaw na pagserbisyo
serbisyo nga tuna sa mga sumasakay labi na an ato ang mga bisita tagpanguyuhan na mismo an amo na pagpahigadyon sa amo na tagtawag an seminar workshop nga tuna sa ato atanan ng mga tricycle drivers o ining pagbansay-bansay sa Surigao City Tricycle Drivers. Lakip na ang mga bao-bao drivers para dini mahibayo sila sa Maradyaw na pagpalapad pa sa ila serbisyo nga tuna sa tanan nila sumasakay labi na sa ato mga turista labi na sa ila paghatod ni ini nga tuna sa ato mga tourist destination na dinhi sa syudad. Tagapanguyuhan na mismo na mga kadakuan sa Department of Tourism pinaagi na isab sa ato City Tourism Cultural Affairs Officer na si Miss Roslyn Merlin an amo na pag-training o pagpahigadyon sa ini na amo na pagbansay-bansay sa amo na mga tricycle drivers. Una na ini nadto na milabay na mga tuig isab at taghimoan na pagbansay-bansay sa amo ng mga tricycle drivers para dinhi mapalapdan pa sa Maradyaw an ila pagtratar pagserbisyo nga tuna sa tanan nato ng mga bisita labi na pagpalapad sa pagpaningsug sa pagpasigarbo sa mga tourist destination dinhi sa ato syudad. O lakip na ni ini na ang sektor sa transportasyon ang isa gazud na una na magdawat nan ini na ato labi na mga local tourists na magpatod diyon sa mga tourist destination o ngayon lamang na mahibayo isab an ato ang mga tricycle drivers, mga bao-bao drivers para dinhi sila isab an una na magpasigarbo sa magdaya ang tuna sa ato ang mga bisita doon na sa ato tagpasigarbo na mga tourist destination. Straight to the point. Alas 6:36 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita. Tagahimo isab ang kuman gikatakda na isab ang pagpahigadyon sa schedule sa inin People's Day program. Gikatakda na ipahigadyon na isab ang kuman na adlaw ang People's Day program sa mga mainland barangay sakop dinhi sa syudad para dinhi sa paghahatod na isab nadugang pa na serbisyo na didon mismo ipahigadyon sa mga barangayanon. Gikatakda na himuon kuman na adlaw Mayo 12 ang People's Day program sa Barangay Sukay lang sa Barangay Anumar na diin ipahigadyon isab dilon sa Barangay Sukay lang covered court. O gikatakda na ihatag na sab ang libre na serbisyo sa nagadaiyang mga ahensya sa kagamhanan na dadon didon mismo sa mga barangayanon sa Sukay lang sa Barangay Anumar. Ma-avail nila ang nagadaiyang mga serbisyo na libre o makaangkon isab sila ng mga tambay, mga konsultasyon o iban pa na tagadaya ng mga karadyawan para didon sa mga barangayanon sa barangay Sukay lang og Anumar. Himuon ang People's Day program kuman na buntag alas 8 ngadto na ala 1 sa hapon. Taga-awagan kuman nan mga kadakuang opisyal sa syudad sa pagpanguyo ni Mayor Paul Dumlao ang tanan mga barangayanon sa Sukay lang sa Anumar na magsadyo sa pagparehistro para dinhi sadyo isab na maserbisyuhan sa nagadaiyang mga buhatan na gikatakda na moiban kuman na adlaw sa People's Day. Diay isab ipahigadyon na satellite voters registration didon mismo sa pagpahigadyon ng People's Day diin manguyo ni ini ang buhatan sa Commission on Elections. Straight to the point. Alas 6:38 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita. Ato isab na sayran na mihimo isab akuman na mga pagpahigadyon sa tagtawag na mga kalihukan isab na ato ang kagamhanan pinaagi na sa mga paningkamutan isab akuman na mahatag na mga karadyawan sa ato ang mga tricycle drivers labi na sa mga waya pa makabato ng ila fuel subsidy tungod sa kakuyangon isab ng ila mga rekisito. Sinoon tagapasabot akuman na Department of Social Welfare and Development nagikatakda pa isab na i-validate na pipila ka mga tagsumiter na mga
requisitos na ninin ato pipila ka mga tricycle drivers din sa syudad na waya pa makadawata sa unang hugna sa pagdawat ng 5,000 na fuel subsidy gikan sa ato ang kagamanan, particular na sa Department of Social Welfare and Development na diin taga dumaya isama ng City Social Welfare and Development ang pagpanahatag ni ini sa unang hugna o ubay-ubay pa ang mga tricycle drivers isab nagasumiter pa na ila mga requisitos dungan isab sa ila pagtinguha na makaangkon anan inin amo na fuel subsidy o takda isab ana jay pagsumiter nan inin na pipila ka mga tricycle drivers din sa syudad ngadto na isab sa kagamahanan sa probinsya labi na kay naghatag sab ini na fuel subsidy sa pareho ra gihapon na kantidad na 5,000 pesos o taghiyat na lamang ang mga schedule sa payout anan inin takda na naulahi o waya pa makadawat na mga tricycle drivers lakip na ang mga bao drivers. Straight to the point. Alas 6:40 na sa ato pagpadadyo nasa duganghan ay pasa ato ang mga impormasyon sa mga balita at taghimo isab ang kuman na dugang na mga pagpaningkamot isab na ato kagamhanan na mahatag isab na dugang na pagplastar sa inina ato mga kadayanan labi na kuman na tagahimuan na dugang na mga paghatag na pagdajaw isab na mga tagreklamo ng mga nagunang kadayanan o mga city streets dinhi sa ato syudad taga butyag pa na padadyon na kuman na jaoy mga dayan isab na taga sirado tungod kay tagdajaw ang mga drainage system ni ini o lakip na ni ini ang mga lubak-lubak na mga kadayanan o una na ini jaoy mga tagahatag isab na mga pagpahimangno gikan sa kagamhanan na pinaagi na sa City Engineering Office o lakip na ni ini na City Traffic Management Office diin kagahapon na adlaw ang taga sirado ang napipila ka mga lugar na diin na unang taghimo na pagdajaw ni ini sa ato pipila ka mga naghimo na ini na ato ang mga farm to market road o lakip na ni ini ang mga nadaot na mga kadayanan o kagahapon ang isa ka construction na company ang nag-installer na isab na 15 ka mga culverts o ini na koneksyon sa amo na proyekto sa paghimo anan ini na pagdajaw isab sa paghimo ng pag-repair sa ini na mga drainage nato dinhi sa syudad. Ang kagahapon ang corner sa Dayan Narciso o Dayan Jess ang temporaryo na taga sirado sa nan tagapahimangnuan ini nagikan sa City Traffic Management Office. Narciso Street corner Piñaranda ang temporaryo na taga wayay taga paagi na mga matud pa sakyanan kagahapon o motorista ang taga himuan na pag pahimangno na adto mo agi asa alternatibo na mga ruta tungod isab ang kay taghimo pa na pagdajaw sa amo na dayan didon labi na ang pagpahimutang nasa inin amo na pasilidad og sa paghimo na pagpahimangno isab gikan sa construction company na JMT Construction na nag-installer na 15 ka mga culverts og ini na proyekto nag-konektar sa ini na amo na mga dayan didon sa Narciso o Dayan Jess. Straight to the point. Alas 6:43 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa na mga balita taghimuan isab ang kuman na nadugang na pagpahimangno na isab na ato ang kagamahanan pinaagi na sa buhatan na City Building Office an paghatag na pagpaklaro isab akuman an tagpaningusgan akuman an paghatag anan ini na pag-istrikto sa mga paghimo an pagbatunan mga permit di sir magtukod ng mga panimayay o mga edipisyo an kagamahanan na syudad nagpahimangno na isab ang kuman sa istrikto nila na pag-implementar sa bag-ong kamanduan sa buhatan na mayor labi na
ang mga giya kuman sa paghatag nan ini na permiso o permit para sa construction, modification o maintenance sa suyod ng Surigao City. Amo na kamanduan nagatumong na mapaligon ang tagatawag na environmental protection ang pagsiguro sa kaluwasan sa publiko o lakip na niini na ma-regulate isab ang embankment activities o malikayan ang mga pagbaha o lakip na niini ang pagharang na niini na mga agianan sa tubig ang panahon na kusog ang mga pag-uyan o iban pa. O ang tanan ng mga individual lakip na ang mga pribado sa ng pampubliko na mga matod pa na nag-ija anan ini na mga establishmento o lakip na mga kontraktor, mga developers, mga landowners, mga barangay o lakip ang mga stakeholders ang stricto gazud na makasunod sa provision sa mga requisitos ubos na ini sa executive order na tagapagawas sa buhatan ng mayor o sumaya pa na wayay tugutan na mga construction kuman o pagtukod modification o maintenance sa ini na mga embankments na dili makasunod sa inin tagatakda na mga permit o mga clearances gikan sa mga hintungdang ahensya. Sumaya pa na ang mga giya ni ini ang kinahanglan isab na sundon tungod kay kun na dili masunod ang posible na pagkansilar o lakip na dili matagan na permiso sa dili pagsunod na inin amo na mga guidelines. Kinahanglan isab na ang mga kopya sa executive order na ma-download didon o lakip na niini gikan sa buhatan na mayor sa legal office sa PIO o sa city building official. Ang executive order na maipikto dajon subay ini gikan sa paghatag nan inin amo na kamanduan gikan sa batanan mayor an mo ipikto dajon an amo na executive order. Alas 6:46 na o jaoy price adjustment kuman sa presyo na petrolyo. Nag-ubos an ato o jay pag-rollback sa presyo sa petrolyo kuman na adlaw dinhi sa ato mga gasolinahan. Ato pamation kuman ang report ni Radyoman Gerson Fuentes. TXRS Radyoman Report. Yes, Radyoman Gamey patuman sa price adjustment sa ato nga mga petroleum products dinhi sa Surigao kuman adlaw Martes kagalinang alas 6 antak na sa buntag din miusab ang presyo sa gasolina misaka kini sa 50 centavos samtang rollback usab ang diesel ngadto na sa 9.60 pesos kada litro. Rollback usab ang kerosene sa 13.30 kada litro. Ang Petron gasoline station mipatuman na kuman sa price rollback sa XCS ana na kuman sa 94 pesos kada litro. Ang diesel 77.70 pesos kada litro samtang ang regular nga gasolina 93 pesos kada litro. Ang kerosene ana kuman sa 115 pesos 115.60 pesos kada litro samtang ang Caltex gasoline station may patuman usab sa price increase. Ang espesyal nga gasolina misaka na kini kuman sa 97.50 pesos kada litro. Ang diesel mikunhod usab kini sa 94.42 pesos kada litro samtang ang regular nga gasolina 95.10 pesos kada litro. Mo kini ato ang mga price update sa ato mga nahipos sa pagmonitor sa mga presyo sa petroleum products kuman adlaw Martes pizza 12 na sa buyan sa Mayo tuig 2026 kini yung Radyoman Gerson Galotera Fuentes tatak RMN. Straight to the point. So rason gihapon na ninin ka isaban rollback o kaha usahay pag-increase sa ananinin presyo sa gasolina tungod gihapon ini sa mga kalihukan dito sa giyera sa labi na dito sa nahitabo ako man naggiyera tali na sa Amerika, Iran o Israel o ini amoy sagad na mahitabo jay pag-increase o kaha usahay moubos ang presyo o rollback sa presyo sa petrolyo. Alas 6:48 na sa ato pagpadadyon sa dugang hanay pa sa ato ang mga balita dito sa kauluhan na jaon ay pag-isab na isab sa liderato sa Kamara
o napalagpot na isa ba kagahapon sa ija pwesto si Senate President Vicente Teto Soto III o napulihan isab si Senadora o napulihan si Johnny Senador Alan Peter Cayetano. May butar ang 13 ka mga senador para mabutang si Cayetano samtang siyam isab ang may boto kay Soto ug duha isab ang nag-abstain. So matod pa 13 ka senador para mabutang si Cayetano ug siyam ang may butar kay Soto ug duha ang nag-abstain o waya mo boto away tagpilian. Sila Senador Juan Miguel Zubiri sa Senador JV Ejercito nag-abstain. Naitaboan na pagpuli sa liderato ng Senado sa mismong adlaw na subli na misuyod sa Senado. Wala ito kayo duman na amo pa nagpakita kagahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa na kabahin sa mga mibutar kay Cayetano o tunga-tunga sa pagpangandam ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kalit na mitumaw si de la Rosa kagahapon alas 3 ng hapon o sa unya kapag na sesyon. Sananaan mga senador na may butar para kay Cayetano amo sila Senador Francis Cheese Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Christopher De la Rosa, Christopher Bongo, si De la Rosa, Loren Cayetano, Marca Villar, Camila Villar, sa Nanchico Estrada o si Soto. O lakip na doini ang mga senador na may butar para kay Soto, sila Cayetano, Senador Ping Lacson, Francis Kingay Pagilinan, Lisa Ontiveros, Paulo Bam Aquino, Ford Rafi Atolfo, Erwin Atolfo, Sherwin Gatchalian, o si Manuel Lito Lapid. Nauna na initag palipakang isap nila Padilla Marcos sa Nagko na may matulpa pagkasuway na takotag si Soto na isip mangulo sa Senado na nagkabudyag na wala ila mga numero para suportahan ang mga lakang. Hinuuntag ko Marty Lacson nagkatuluni sa may aktibo na pagsuway na palagputon si Soto isip pagpangandam sa impeachment trial ni Duterte. Nagpiling sa isip Senate President Temporary si Ligarda samtang acting majority leader isa si Villanueva. Pero daghan sa matod pa na taghimo na kunita sa Senado labi na pagpuli ng inibisan puno pa ng mga pronouncement ng mga senador na may karapigitan ang kunita sa Senado may karapigitan gihapon sa kay Vice Presidente Sara impeachment ini amoy paggato o isab ng former Senate President Soto tudlo na rason ng kanhi Senate President Vicente Tito Soto III na an impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa pagsipa o pagtangtang sa isip leader ng Senado. O ya na ini ikatingaya isab na napipila at tungod kay kalit na mi tunga si Bato de la Rosa kagahapon sa dugay na niya na pag-absent o tungod isab sa pagpuli sa liderato ng Senado. O sa magiginami na pulihan na doon sa pwesto na pag-uksini sa President Duman si Alan Peter Cayetano o na isa ini ka strong possibility na isa kadakong na posibilidad na magpalagpot siya tungod kay kung siya paghihapon ang nahimo na Senate President dahil niya i-convene ang Senado isip ang impeachment court sa panahon na magdawat ang articles of impeachment kontra kay ang nataga matagtujo ganoon na mapulihan siya. Probably matulpa ni Soto na that's a very strong possibility because if I were Senate President once the House approves the articles of impeachment na unang mahal kagahapon isap I will convene the impeachment court tomorrow matulpa ni dyan. Pero taglugang palisuro na unta na anad na sa siya o ija na matun pa kahingpos sa pagpadakot sa isa tungkol kay unong kabesis na isang siya na nakasinabi at gikan sa nahimong senador sa 1992
nga nahimong senador o isa sa paandaan nag-expect na niya sa ilang gayon sinabi siya na sobra na sa ulong na beses ika na iga ni Revision Pagkabitay kayo sa kuman na sige na puli-puli sa liderato ng Senado. Nagpudyang isang Lesotho na wayay may istorya sa ija wayay may istorya sa ija kapahit na sa talonan minutiya na pulihan sila isip sini ang president. So, dahil isang semana ang taga-pudyang isang na jaoy gazud mahitabo na kodita o initag daan na taga sulti isab ni Senador Ping Lacson kahapon na adlaw. So napalagpot na siya sa pwesto ang Senate President na pulihan na kuman ang bagong liderato na kuman sa Senado si Senator Alan Peter Cayetano. So may butar ang 13 ka mga senador para mabutang si Cayetano isip bagong matud pa Senate President og lakip na niini siyam sab ang mibutar kay Soto og duha ang nag-abstain. Nahitabo ang pagpuli ng liderato sa mismong adlaw na subli misuyod na lagi kagahapon si Senador Bato de la Rosa na kabahin sa mga mibutar kay Cayetano. Og kalit na may tumaw si de la Rosa mga alas 3 sa hapon ang mga senador na may buto para kay Cayetano mo inimusunod Cheese Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, si Rodante Marcolita, Ruben Padilla, Christopher Bongo, si De La Rosa mismo, si Lauren Ligarda, Pia Cayetano, si Mark Villar o Camille Villar o Jingoy Estrada o Soto. O may butar kay Soto na magpabilin na Senate President mismo, saban isa kaatbang si Senator Alan Peter Cayetano, si Ping Lacson, Francis Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, si Bam Aquino de Fort, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian o si Manuel Lito Lapid. Si Amy Marcos ang nag-nominate kay Alan Peter Cayetano isip Senate President. Nauna na initag panimakak isa ba nila Padilla, Marcos and Go na may ila mga pag-asuway na tangtangon gadto si Soto ay isip manguyo sa Senado. Og kagahapon na dungan sa hitabo na pag-utro sa liderato isab didon sa Senado na impeach na gadud dito sa Kongreso si Senate si Vice President Sara Duterte sa boto na 257 pabor na impeach ang Vice Presidente 25 ang dili uyon siyam ang waya may butar o nag-abstain o dadon na impeach gazod sa Kongreso si Vice President Sara Duterte. O tag-aprobahan ng Kamara ang report ng Committee on Justice na magbalhin ng articles of impeachment sa Senado para sa pagpamati sa paghusay sa inina impeachment. Ang 257 na boto ang sobra sa tagkinahanglan na 106 lamang ka mga boto o 1/3 na bahin sa Kongreso para mo lambo ang impeachment sa Senado. Og nalagpasan ni ini ang original na 240 na magbabalaod na may suporta sa unang impeachment bid kontra kay Duterte ng 19th Congress. Sa plenary session, tagabutyag ng House Committee on Justice Chairperson Attorney Gerville Jinky Beatrix Loistro ng Batangas na matod pa ang pamahayag ang tagpresenta ang mga artikulo na impeachment kontra sa Vice Presidente. Sumaya pa sa ija na dili lamang inihisgutanan na pagbilang sa boto kundili matod pa at tagsulong niini o tagsulong ang konstitusyon na sunod ang sakto na proseso, may igo na ebidensya o nagpatigbabaw ang kamatuuran. O kung may bugat, sumaya pa na pagduda, kabahin na sa paggamit ng kwarta ng katauhan, kabahin sa ining kasinsiro sa salin, kabahin sa pamatasan sa pag-istorya
sa isa ka nanguyo, dili pwede na magpakahilom ang House of Representatives. Ini amoy taga-butyag sa unang pamahayag isab sa pag-abri pa ni Luistro sa ija pag-address sa mahimong resulta sa impeachment. Tag-abrihan ng Kamara ang deliberasyon kundi tag-question na nasagip ang Party List Representative Paulo Henry Marcolita, si Party List Representative Rubel Nazal, Davao Representative Isidro Ungab ug Batangas Representative Leandro Leveste ang pagka-regular na proseso ang pag-regular na proseso ng impeachment. Human ang taas na interpelasyon gikan sa mga magbabalaod na mi matud pa dili mi uyon sa impeachment, nagsangat ang Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo ng motion para ipadadon ang nominal voting kundiin tagtugutan ang mga miyembro na explain ang ilang mga boto matapos igawas ang resulta. Bisan pa sa mga pahimangno gikan sa PDP laban, partido ng Vice Presidente o mga pamahayag gikan sa ilang grupong panrelihiyon na pwede mawad-an ng suporta sa eleksyon sa 2028 ang mga magbabalaod na mibutar pabor sa impeachment tagpakita na nahimong resulta ang ligon na baruganan na Kongreso para sa tulubago ng mga opisyal ng ato kagamhanan. Ang articles of impeachment na tag-aprobahan ng House Committee on Justice ang jaoy suyod ng upat ka mga nagunang mga matod pa kontra jaoy sakdal kontra sa Vice Presidente ang matod pa sa joke na paggamit anan inin sobra 600 million pesos na confidential funds lakip an 125 million na matod pa nahurot sumaya pa suyod lamang sa isa ka adlaw o waya isab ma-explain, ma-explicar na matud pa isa kayamanan na miabot sa 7 million hangtod 88 million 6.7 billion pesos na deposito sa bangko na nasilib ng Anti-Money Laundering Council o lakip na ang sinuhulay ang suhulan sa Department of Education sa matud pa pinaagi na sa sobre na may 50,000 pesos kada isa o sumaya pa ang paghulga isab kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady Liza Araneta Marcos o sa kanhi Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So kagahapon sumaya pa na impeach na gud sa Kongreso o kuman na daghan ang mga istorya na tagpangandaman isab sa Senado ang pag-aabot ng impeachment amo na tag-utro isab ang liderato ani ini dungan sa pag-akudita matud pa nakudita si Senador Senate President Soto na pulihan ni Alan Peter Cayetano na diin tag-tuhuan ng iban bisan pa sa pagpanimakak na ini tungod sa pagpangandam para dinhi sa pagpadaya sa impeachment na resulta isab gikan sa Kongreso. Alas 7:08 na sa ato pagpadadyo na sa ato mga balita. An International Criminal Court o ICC mi-kumpirmar sa arrest warrant na tag-issue kontra na kay Senador Ronald De La Rosa. O ini amoy taga-butyag kumana ng ICC tag-kumpirmar na gazod na ang International Criminal Court mi-kumpirmar sa mga dokumento na tag-publisar ng national authorities sa Pilipinas na diin tag-circulate commanded on sa media na formal na mga ICC na mga dokumento. An arrest warrant kontra ini kay Ronald Marapon De La Rosa o Senador Ronald Bato De La Rosa na tag-issue confidential unta ubos na ini sa pre-trial chamber sa ICC ng dato Nobyembre 6, 2025. O tagbutyag pa ng ICC ang kasamtangan ko man nagproseso sa ansilyo sa warrant of arrest o matud pa ila ini i-circular sa mga grupo o lakip na niini na kagahapon
isab una nang namahayag isab si Senador Trillanes na daunay ija kopya sa inin amo na arrest warrant o ato sab na sayran na ang mga pulis nakahimo isab sa pagbantay kagabi didto sa gate ng Senado na diin nagginukog danay ang mga matod pa mga sakop sa NBI para unta sa paghimuan na pagsuod kay Senador Bato de la Rosa. Tagpakita sa plenaryo na Senado ang CCTV footage kundi tagbukod matod pa ng mga personahe ng National Bureau of Investigation si Senador Ronald Bato de la Rosa suyod mismo sa Senado kahapon na adlaw Mayo 11 kung nato kayo dumduman na miabot kagahapon si De La Rosa mga bana alas 3 didon sa Senado na grabe ka init ang uyo o grabe ka suko sa waya pa mag-sesyon o magsugod ang sesyon. Ini ang tagpakita isab sa plenaryo na Senado ang CCTV footage kundiin taggukod ng mga personahe ng National Bureau of Investigation si Senador Ronald Bato de la Rosa suyod sa Senado. Makitaan gikan sa basement ng garahe sa Senado na taggukod ng mga NBI agent ang senador gikan sa hagdanan hangtod sa makasuyod ini sa session hall. Kung ato kay numduman na suko gadud sab na nagnuabot si Bato de la Rosa kagahapon sa waya pa magsugod an amo na sesyon. Og kuman ato na sayran na taga-confirmar na isab nan ICC na jaay gadud arrest warrant kay De La Rosa. O mismo isab taga-Butchag kagahapon ni Senador kanhi Senador Antonio Trillanes IV ang warrant of arrest ng International Criminal Court kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa. O taga-Butchag nidya na matud pa dayana na kanhi Senador Antonio Trillanes IV ang warrant of arrest ng International Criminal Court kontra kay Senador de la Rosa kahapon na adlaw. Sumaya pa ni Trillanes adisir nagtago si Senador Bato naghagit ini sa ija na ibanan ang otoridad sa pagdakop sa tagsulti ini sa national TV o media personnel. O kaiba ni Senador Trillanes ang mga miyembro ng National Bureau of Investigation o NBI kagahapon sa kasamtangan naka-lockdown ang Senado. O kuman ang arrest warrant ang tagkumpirmar mismo ng mga kadagkuan isab sa ICC na tinuod na jaoy gazon na arrest warrant ni Bato de la Rosa. Straight to the point. Alas 7:06 na oras sa toda sa ato sa Marijaw na kabubuton na D3 Biofood supplement na padadyo ni na mapalit na dini sa mga nagunang drugstores, grocery stores sa dini sa ato syudad sa na probinsya. O standby kamo nga kay daghan pa ang mga update ako man sa mga balita sa kauluhan o mo sunod na sa RMN Network News o sundan sa diretso balitang Surigao. Balik kita nga dyan sa second portion para sa ato padaghan ng mga hisgutanan dini sa ato straight to the point labi na sa mga nahitabo ako man dito sa kauluhan ang kagubot na impeachment dito sa Kongreso o ang pagpuli sa liderato dito sa Senado. So good morning diha sa ila ni Ibmab Asyala Orcas kay Loy Alieves o kay Julianita Tisang Alipaw. Ma'am Gay, good morning sa tanan namati dinhi sa Barangay Rizal, Santa Monica. Kumusta ka mo taga Santa Monica og happy 18th birthday Rosemary Tisang. Rosemary Tisang, happy 18th birthday. Kay Leonardo Andoy, good morning. June Caranto, good morning kay Randy Santisas. Mano Datoy, kay Marisa Vertudis, Marajaw na buntag. Digikan di sa Tagbilaran City. Marisa Vertudis, Ma'am Gay, pa shout out dito sa Burgos, Siargao, sa Vertudis family. Dito sa taga Burgos, good morning. Merasol Concha, Ma'am
Ma'am Gay Palihog, pakigreet ko ang happy 18th birthday sa ako pag umangkon. Rosemary Concha Tisang. Salamat sa pagbasa. Way sa payan. Moises Insumo Lipaw, good morning sir. From Labangon na Cebu. Kay Elina Herbulingo, good morning. Van Robantis. Moises Lipaw, matod paniza tagkuyba na pagsugod ang mga tungrisman women na nakadawat nan malita. Si Malakay Erlindo, ignorance of the law excuses no one. Good morning, Ma'am Gay, Malakay Erlindo. Bueno, balik ra kita sa second portion. Namamati ani kita sa mga update ako man sa Armen Network News o humanan ini. Balik kita sa second portion. Mag-iban gihapon kita pagka alas 8 sa second portion and straight to the point. Kay iban ako diri sa control si Gerson Dudong Quijano, iba ni Pearl Fernandez. Nanuka dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman Gay Dolfo Chu, Marajaw na Martes. Straight to the point. Ni Sendanya sa Senator Bato na ipakita ngayon ang